Hello, Sagittarius Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong monthly reading for January 2026. Sa mga Sagittarius, ano naghihintay sa inyo sa unang buwan ng taon? Alamin natin, inhale and exhale, Holy Spirit, Spirit Guides. Bigay natin kay Sagittarius ang mga mensaheng dapat nilang malaman this month. At the center, the Ace of Cups, beautiful. In the area of what you need to focus, meron po kayong the Page of Cups. In the area of what you need, you have the Ten of Wands. In the area of what's affecting your current energy, the Four of Wands, yes, yes, yes. In the area of your near future, we have the Ten of Pentacles. Wow, 10-10. Talagang completion, closure, end of a cycle. Talagang meron ka mabubuo, matatapos. So para bagang ready ka na for a new stage of your life. Okay? In your challenge, the Death card. In your fortune, the Two of Swords. And in your divine messages, the Five of Swords. Ang outcome nyo po for the month, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga Sagittarius, thank you po muna sa mga donations po ninyo. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Ako, yan lang po yung tanging paraan para po supportahan nyo ko sa tuwing meron tayong libreng reading for Sagittarius dito sa ating channel. Salamat din po sa inyong mga like and also sa mga nagko-comment sa baba. Malaking tulong din po yan. Okay po? So, in the back of your reading, the Three of Swords. So, sabi ng yung spirit guides, kailangan daw nating mag-move on from something na talagang nakapanakit sa atin or mga bagay na dapat na nating i-let go. Okay? Sabi dito, simulan mo daw ang January ng isang malinis, maayos, walang bigat, walang dinadamdam, walang nakatarak sa puso mo, at hayaan mong ilibing mo na yan sa 2025. Kung ito man ay trabaho, experience, lover, make sure na you are able to move on from what happened. Kasi deserve mo ang bagong simula. Okay? Napaka-importante niyan. In your center, in your core energy, in your center, bigyan mo na kita ng card of the month. Okay? You have joy. Joy is a dance of the soul. Enjoy every moment. Panahon talaga to para magsaya. Para ma-appreciate yung mga katapusan ng isang painful experience and then yung sarap nung pagsisimula ulit. Kasi parang nakahinga ka na maluwag. Parang nakalagpas ka na sa isang challenge and then parang sobrang ire-rejoice mo yon because naramdaman mo ulit yung kaginhawaan at saka kapanatagan. So, eto yung buwan na payabungin mo at payamanin mo ang kaligayahan sa puso mo. Okay? Everything na nakikita mo sa paligid mo, dapat nakikita mo yung saya sa bawat isa na yan. Okay? Especially in your center, you have the Ace of Cups. Halo-halong emosyon ang nakikita ko dito. Because sa pag-iwan mo sa isang bagay o sa isang pagkakataon, ready ka na to face something new or to embrace this new beginning, new opportunity. Sabi mo, kailangan ko na mag-level up. I need to rebrand or repurpose my life this January hanggang sa buong 2026. Gusto mo na ng mga bagong pagkakataon na magdudulot sa iyo ng labis-labis na saya, labis-labis na iyak sa sobrang tuwa. Parang ganyan. So, ngayong buwan na ito, yakapin mo yung mga pagbabago, yakapin mo yung mga bagong bagay na talagang gustong-gusto mong makuha because eto na yung buwan na yon. Sabi rin dito, Sagittarius, panahon din to para sundin mo ang puso mo, ha? Lalo't higit nanggaling ka sa pain, so kailangan talaga matuto ka pa rin magmahal, matuto ka pa rin umasa, magtiwala, kumilos with your whole heart. Okay? Because panahon to para ipakita mo yung pagmamahal mo sa bagay-bagay. In my clock, I saw 444. So, ibig sabihin, protektado ka, ligtas ka, okay ka. Because you are protected by your angel guides and spirit guides. Okay? Yes, tumilapon, Ace of Cups, the Six of Pentacles. So, ano ba yung mga nilook forward mo
Ano ba yung mga nililook forward mo this January, Sagittarius, na mga bagay na gusto mong pumasok para sa'yo, na gusto mong ma-receive, no? Because kitang-kita ko dito, may darating na bago at talagang deserve na deserve mo to. Kasi parang patagal mong pinagpaguran eh. And for a very long time, parang nagtiis ka, nagsumikap ka, kinaya mo ang lahat, at ito yung punto na kukubra ka na. Kukubra ka na, i-harvest mo na yung pinaghirapan mo yun. Kaya nakita ko talaga yung sobrang saya. Kaya ano ba yung nilook forward mo? Comment mo sa baba. Ano yung mga ina-anticipate mong mangyari this January? Okay? Feel free po to comment down below. It will come true. In the area of what you need to focus, meron po kayong the Page of Cups. You need to focus this time, Sagittarius, sa mga kaligayahan mo. Joy, okay? Parang maging bata ka ulit. Huwag mo masyadong seryosohin yung mga bagay-bagay. Maging curious ka, playful, mag-try ka ng mga bagong bagay na hindi mo pa na-try before, at doon mo makikita yung enjoyment. Okay? So, huwag ka masyadong magpakalunod dito sa yung mga sakit-sakit or heartbreak or pagkalimot sa mga bagay na kaya mo nang bitawan. Kasi ito yung moment mo na talaga namang makabago eh. At saka namnamin mo yung kaligayahan dito because binibigyan ka ng chance ni God for a new setting, new life, embracing a new opportunity. So ito, sabi dito, wag mong samahan ng sobrang seryoso or sobrang pagdibdib, no? Just enjoy the moment. You will see na kayang-kaya mo to, okay? Clarify natin siya. Page of Cups. So, mga Sagittarius, saan po kayo nanonood ng ating reading? Comment down below. You have the Star card. Wow. Be hopeful. Be happy. And also, pataasin mo daw yung kumpiyansa mo sa iyong sarili pagdating sa mga bagay-bagay. May mga ginagawa ka. Meron kang mga pinagfo-focusan. Meron kang mga inaatupag. Pero kaakibat daw niyan, relax lang. Saya lang. Enjoy lang tayo. Pero patuloy ka pa rin maniwala at kumapit at manalig sa mga pinagdarasal mo. Para po sa ibang Sagittarius dyan, narinig ko dito, meron kang um, surprising event. Partikular pagdating sa mga hinihiling mo. No? Meron kang pinagdasal eh. Meron kang idinulog kay God at sabi mo, God, kayo na pong bahala. Pero talaga pong isurrender ko na sa inyo. Biglang boom, may surprise kang hihintayin this time na kalakip doon sa mga dinasal mo. So congrats po. Okay, okay? In the area of what you need, meron po kayong the 10 of Wands. You need to put down all of your loads, no? Meron ka daw mga pinapasan na mga obligasyon o responsibilidad na hindi mo na kailangan bitbitin pa because hindi na siya para sa'yo. So parang sabi dito, panahon na para mag-move on tayo at pagaanin ang ating damdamin, pagaanin ang ating sarili. Okay? Napakasimple nito. Para daw pag binitawan mo na kung ano man yung mga pabigat sa'yo, makikita mo na ng tuwiran yung daan patungo sa mga karapat-dapat mong puntahan. Okay? Napaka-importante yan for you. Kasi meron sa inyo, ayoko sabihin, pero masyado kang sadista sa sarili mo na kahit nasasaktan ka na, pinapasan mo pa rin. So you need to really make sure na pinapakawalan mo yung mga dapat pakawalan. Okay? 10 of Wands being clarified by the Ace of Wands. Yes, panahon na para sa isang bagong bagay. Mag-accept ka ng new beginning, new opportunity, na labis mong ikaka-excite, ikakatuwa. Panahon na to para maging adventurous ka naman, maging go-getter ka naman, and magkaroon ka ng curiosity sa mga bagong bagay. Kasi baka nandoon ang mga magagandang opportunity na higit pa sa mga dinanas mo dito. Okay? Napaka-importante niyan pag nilay-nilayan mo. In the area of what's affecting current energy, meron po kayong the 4 of Wands. Yes, sobrang galak mo kasi meron kang milestone na talagang makukuha mo this time. You're gonna receive something, a gift, a opportunity, guidance or love, no? Talagang kukubra ka at sobrang saya ng puso mo. I'm seeing here party, baka meron sa inyo may birthday, merong anniversary, may graduate na anak, may nakapasa sa trabaho, may nakapasa sa interview, mga ganyan, no? So talagang family celebration ito na magiging point mo para kalimutan talaga to.
no? Kasi sabi mo, naka-move on na nga kami kasi umaandar na, lumalarga na. Para po sa iba, nakita ko dito may proposal. Merong magpo-propose sa'yo. I don't know why, Sagittarius. At sobrang saya mo kasi level up na ng relasyon. O di kaya ay nakita ko dito makakabili ng bahay, makakabili ng property. Bigla-bigla may biyaya na sobrang laki. Solve na niya yung mga milestone or finish line na gusto mong tumbukin. So congrats po, okay? Clarify natin siya. The Four of Wands being clarified by you have the Five of Wands. Sabi na yung spirit guides, meron ka palang dalawang five. Five is all about changes. May mga changes ka talagang dapat pagdaanan para panahon na to para sa pagbabago, panahon na para sa mga bagong yayakapin at bagong chapter ng buhay mo. Okay? So, Five of Wands, clarifying our Four of Wands, sinasabi dito ng iyong spirit guides na lumayo ka na sa mga confusing energy. May mga taong dapat ka nang layuan. Mga akala mo kaibigan, akala mo close friend o close worker, co-worker, pero yun pala, hindi sila nakakabuti para sa'yo. So, sabi dito, mag-focus ka na lamang sa iyong mga milestone, umiwas ka sa gulo, umiwas ka sa drama, conflict, mga issue-issue, no? Hindi worth it yan. Namnamin mo tong tagumpay mo without them spoiling the event or spoiling your happenings, okay? Sabi rin dito ng iyong spirit guides na kailangan buo sa isip mo pag pumasok ka na dito sa milestone mo na ito. Kasi kita ko yung confusion. Baka mamaya kapag narating mo na yung milestone, narating mo na yung finish line, ano lang gagawin ko? Baka ganyan. Kasi minsan, ang napaghandaan mo lang, maabot lang yung, yung goal eh. Pero yung buhay after the goal, after mo makuha yung goal, ano na? So, ngayon, kailangan malinaw sa'yo yung papasukin mo at malinaw sa'yo kung ano yung plan after makuha yung goal. Okay? Importante yan. In your near future, meron po kayong the Ten of Pentacles. Talagang umuulan. It's raining money in your area. No? Talaga namang kung may negosyo ka, lumalago. Itong bagong yayakapin mo ay talaga namang solid, permanente, tatagal. Okay? At matagal mo tong minute nakita ko dito na it will build your life moving forward. Whether you are having this solid na finances or solid na pundasyon pagdating sa relasyon, napakatibay nito for you. Congrats po. Okay? Clarify natin siya. Ten of Pentacles. Alam mo, narinig ko din for other Sagittarius, no? Kung dumaan ka sa heartbreak, panahon na para mag-focus ka sa pera, pera, pera. Yun daw muna unahin mo. Okay? The Ten of Pentacles. Ang daming tumilapon. Hindi pwede. Ten of Pentacles, you have the Five of Cups. Yes, ready ka na talagang bitawan in the past and habulin na lang yung mga bagay na magdudulot sa iyo ng iyong legacy. Magdudulot sa iyo ng iyong long-term money, long-term gains. So, kumbaga, kita-kita ko dito na nakabitaw ka na at ready ka na sa bagong buhay. Kumbaga, hindi na to nakaka-apekto sa iyo. Kumbaga, parang nakapag-decide ka na on your own good, on your own future. And here, you're gonna get something permanent, something long-term, something na talagang may matibay na pundasyon pang matagalan. So congrats po para sa inyo, Sagittarius. In your challenge, meron po kayong break chains and resentment. Meron ka daw ba mga kinikim-kim? Meron ka daw ba mga hinaing? Mga dinidibdib na mga bagay-bagay? Kailangan daw bitawan na yan. Putulin mo na yung chain ng pabalik-balik na galit, pabalik-balik na disappointment and resentment, no? Bitawan mo, palayain mo ang sarili mo, mag-evolve ka para magkaroon ng talagang totoong pagbabago sa life mo. Okay? In your challenge, meron po kayong the death card. Sabi dito, nire-resist mo pa, Sagittarius, yung change. Meron ka pang kinakapitan eh. Kahit alam mo na ending na, alam mo na dapat nang bitawan, dapat nang layuan, pero wala kang ginagawa. Nakahimpil ka lang dyan. Kasi ayaw mo bitawan eh. Siguro napamahal na sa'yo, naging importante na sa'yo, kaya ang hirap mag-detach. Pero yun ang kailangan eh. You need to evolve. You need to end this thing para pumasok na yung mga bagong gagawin mo o bagong blessing sa'yo. Kaya ka stuck eh. Kasi
kumakapit ka pa din sa mga bagay na hindi mo na dapat kapitan pa. So you need to really think this through. Okay, Sagittarius? Face the truth. Harapin mo na yung katotohanan at putulin na yung dapat putulin. Okay? Death cards being clarified by the Page of Cups. Yes, mag-focus ka na lamang sa mga bagay na gusto mong maabot kesa manatili ka sa mga lugar kung saan hindi ka nag-grow, wala ka ng pag-asa, o wala ka ng expansion. Parang paulit-ulit lang kada araw and you feel like nawawalan ka na ng amor. Dito with the Death card confirmed by a Page of Cups, ilaan daw natin yung ating energy at pagmamahal sa mga bagay na alam nating kaya natin. Yung mga um, pagbabago sa life. Sabi ng yung spirit guides, now is the right time for you to chase new things and to believe na kaya mo siyang abutin. Kapag may natapos, asahan mo may darating na bago. Okay? Kaya ngayon, kailangan talaga ay enjoy the process, huwag mo masyadong dibdibin, huwag katakutan, magiging planchado din yan for you. Okay? In your fortune, meron po kayong Journey by Moonlight, Believe in Magic. Manali ka daw na kung nahihirapan ka today, malay mo, kinabukasan, biglang mag-magic si God at magkaroon ng magandang kalagayan ng iniisip mo. Okay? You also have discovering truth, you stand in the light of truth. Basta hawak mo ang katotohanan, hindi ka matatakot lumaban kahit mag-isa ka pa because you know, hawak-hawak mo yung truth. So, gawin mong mantra yan, gawin mong filosofiya yan because yan ay parte ng yung dignidad at integridad. Okay? In your fortune, meron po kayong the Two of Swords. Si Two of Swords, sinasabi ng yung spirit guide Sagittarius na this time around, makakapamili ka na. Meron kang mga desisyon nitong nakaraang buwan na parang hirap na hirap kang makapag-decide, no? And at some point, ayaw mo pa tong pag-usapan with other people. Ayaw mong i-mention, ayaw mong makanti man lang, kasi hirap na hirap ka na nga. Pero dito, napakaswerte mo this time, sabi, makakapag-decide ka na, buong buo na, marirealize mo na yung dapat gawin para makalarga ka na. So, kung nahimpil ka dyan for a very long time, makakaasa ka this January, aandar na yan. Kasi meron ka ng papanindigan na punto, kumbaga. At yun yung yayakapin mo with commitment moving forward. So congrats po, okay? The Two of Swords being clarified by you have the Justice card. Yes, ngayon talagang nabalanse mo na. Nabalanse mo na kung ano yung mga dapat gawin, kung ano yung pros and cons, ano yung advantages, disadvantages. Tapos kumapit ka talaga sa katotohanan, kinalkal mo, inalab mo, tinignan mo talaga kung mag-benefit ka ba dito o dito. Dahil sa thorough research, dahil sa pag-iisip mo ng matagal at pagkalkal sa truth, makakabuo ka talaga ng matibay na matibay na matibay na desisyon na nakabase sa realidad. Hindi lang siya basta bugso ng damdamin, pinag-isipan talaga siya. So, sabi dito, kung ano man yung desisyon mo, that is the right path for you. Kailangan lang talaga ikaw ay masipag, matuto kang makinig, matuto kang makisama, at doon magandang iikot yung good karma para sa'yo. Okay? Congrats po. In your divine messages, meron po kayong it's time to release negativity. Yes, pakawalan mo na yung mga negative sa buhay mo, yung mga conflict, away, mga heartbreak, mga kaganapan in your life na walang pinatunguhan. Learn to let that go in order for you to achieve more. Okay? You have work through your fears. Yes, labanan mo ang mga kinakatakot mo. Labanan mo ang mga iniiwasan mo para once and for all, hindi na yan magamit against you. Okay? In your divine messages, meron po kayong the Five of Swords. Sabi dito, hindi worth it ang makipag-away. Hindi worth it ang pumatol sa ibang tao. Kapag alam mong you're much better than them, deadma. Deadma, deadma, deadma. And kung meron man daw mga nakapanakit sa'yo in the past, halimbawa mga kaibigan, friend, co-worker, sabihin mo na lang na hindi na ako mag-dwell pa sa inyo, move on na ako. Kailangan mas importante ngayon na ilaan mo yung energy mo sa kapakipakinabang kaysa sa mga tao na yan na hindi naman worthy ng time mo. Okay? Napaka-importante nito. The Five of Swords being clarified by
You have the Four of Wands. Yes, mas importante ang goal. Mas importante ang milestone. Mas importante ang pamilya kaysa makipag-git-gitan ka pa o makipagbuno ka pa sa mga taong yan. Hindi worth it na na pag-isipan sila or paglaanan sila. Okay? Kung merong mga chismis-chismis sa paligid, mga pangit na sinasabi sa'yo, mga tao na mali ang pananaw sa'yo, wag mo na i-big deal, hayaan mo na. Hayaan mo na si God ang magbigay sa kanila ng karma nila. And ikaw, ang kailangan mong gawin ngayon, focus tayo sa goal. Mas importante yon, okay? Kaya laban sugod, goal-oriented tayo this time, okay? Ang outcome mo ito, but first, bigyan muna kita ng fortune cards. You have dark woman. Meron daw pong babaeng maitim or morena or itim ang buhok sa buhay mo na kailangan daw niya ng concern mo, kausapin mo siya. You have horse, short journey. Meron daw po kayong maikling paglalakbay. Maaaring pupunta ka sa bayan, pupunta ka sa kabilang probinsya, baka may aasikasuhin ka, no? So, wag kang mailang na mag-travel. You also have dog barking, advice from a friend. Meron daw po kayong kaibigan na may magandang payo, pakinggan mo. You have July. Oh, Sagittarius, meron ba kayong special occasion sa July? Halimbawa, birthday ni anak, birthday ni pinsan, birthday ni best friend, o kaya anniversary, o kaya meron kayong special occasion sa buwan na ito. Kung yes po ang sagot, ibig sabihin, itong reading na to para sa iyo talaga to. Pero kung wala, meron daw po kayong milestone sa buwan ng July. Congrats po. Ang outcome ni Sagittarius for January 2026, the Wheel of Fortune. Wow. Pabalik na sa'yo ang swerte mo. Meron ka talagang dinasal dito, kaya relax ka lang, enjoy ka lang. It will come for you. Meron kang mga kasawiang palad. At sinabi dito, magbabago na yung kapalaran mo, paangat ka na. Hindi mo na kailangan mag-dwell pa dito kasi may naghihintay sa yung magandang kapalaran. Okay? Napakaganda nito. I'm very, very excited for you on that one. Wheel of Fortunes being clarified by, yun, tumilapon, the Hierophant. Yes, you have the blessing. May basbas ka this time. Meron kang good fortune, good luck energy para baguhin for the better ang life mo. Kung meron kang mga inspired action, mga paghakbang sa buhay, pag-aralan din daw, no? Matuto kang makinig sa mga payo ng ibang tao, especially kung mentor mo 'yan, teacher, supervisor, o kapatid, no? Pwedeng ganyan. Makinig ka sa payo, makinig ka sa mga malalaman mo because yan yung daan para lalo kang umangat at tumagal sa swerte energy na yan. Si Wheel of Fortune po ay sinasabihan ka na it's time for you to take action. Panahon na para kumilos, pero panahon din to para umasa at magkaroon ng faith sa powers sa taas, no? Pero ang kailangan dito, gumagalaw ka, kumikilos ka. Kasi kung hihilata ka lang dyan at ihintayin mo lang yung swerte, paano papasok? Kailangan mo ipa-realize kay universe na handa mong gumawa ng kahit ano, makuha lang ito. Parang ganon. Okay? So, you have the energy of fortune and then the blessing here. So, may basbas itong mga bagong makukuha mo para makabangon ka na kasi marami kasi nakripisyo dito eh. So parang si God mismo ang bumabawi sa'yo, binibigyan ka ng divine justice para mabuo mo yung new life mo moving forward. So congrats po, napakaganda nito. So, Sagittarius, ito po ang inyong January 2026. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the messages na binibigay niyo po para sa Sagittarius. Thank you again for watching hanggang dulo ha. Comment po kayo sa baba para mabasa ko po yung mga comment nyo kung naka-resonate ka. Thank you again for watching hanggang dulo. I love you, Sagittarius. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.